Kailan nga ba muling maabot na XRP ang $2.20 ayon sa analyst? Matapos po ang seasonal slowdown ng crypto market ay unti-unti nang bumabalik ang liquidity at saka momentum. Ayon po dito kay Guy on the Earth, ang tradisyonal na Christmas consolidation ay tapos na at dito nagsisimulang gumalaw muli ang market. Nakikita niya na posibleng umabot sa XRP sa $2.20 bago ang mismong January 10 kung magpapatuloy po ang technical recovery. Mahalaga ito para sa atin dahil madalas ang ganitong timing ay sinasamahan ng mabilis na price expansion habang bumabalik ang institutional desk. Hindi ito basta hype, kundi observation base po sa historical market behavior at saka chart structure. Gayunpaman, may kakibat itong panganib sapagkat kamakailan lamang ay nabutas po na XRP ang kanyang monthly support sa unang pagkakataon mula po November November 2024. Ayan. Sa technical analysis, ang monthly time frame ay parang pundasyon ng buong market structure. Kapag ito ay nabasag, tumataas po ang posibilidad ng mas malalim na correction. May downside target malapit po sa 0.90 kung hindi po magtagumpay ang bullish momentum. Kaya ang pag-abot po sa $2.20 ay hindi po garantiya kundi isang critical test kung handa na ba talagang bumalik ang lakas ni XRP. Ngayon ay totoo bang may $10,000 price support scenario para kay XRP? Sa unang dinig ay parang imposible ang $10,000 XRP, ngunit mahalagang intindihin ang konteksto. Hindi po ito retail price prediction, kundi isang institutional valuation scenario. Ayon po sa usapan na ibinahagi ni Saif, si XRP ay tinitingnan bilang financial infrastructure at hindi lamang speculative asset. Kapag ginamit ito ng mga bangko or bank ETF at saka cross-border systems, ang presyo ay hindi na po dinidikta ng hype kundi ng liquidity requirements. Sa ganitong lente, nagiging lohikal kung bakit pinag-uusapan ang malalaking numero. Ipinaliwanag po dito ni Paul Baron na ang analysis ay nakabatay sa institutional math at hindi po sa emosyon ng market. Kapag si XRP ay nagsilbing pangunahing bridge asset, kailangan ito ng malalim at stable na liquidity. Ang presyo po sa ganitong sitwasyon ay parang pressure valve ng global finance. Hindi sinasabing mangyayari ito agad, ngunit mahalagang sinyalis ito ng pagbabago sa narrative. Kaya para po sa atin, mahalagang maunawaan natin na si XRP ay unti-unting tinatanggal sa kahon ng retail speculation at inilalagay na po sa mundo ng global finance. Ngayon ay bakit naman po sinasabi ng analyst naman dito na walang humaharang sa $20 plus kay XRP? Ayon po kay Amonex, ang long-term chart ni XRP ay nagpapakita ng classic expansion structure. Gamit po ang logarithmic scale, makikita ang paulit-ulit na pattern ng mahabang consolidation at saka biglaang vertical breakout. Ang kasalukuyang presyo po ng XRP ay nasa zone kung saan dati nagsisimula ang malalaking galaw. Base po sa Fibonacci extensions, ang $20 plus level ay natural na continuation at hindi po extreme target. Para po sa mga long-term holders, ito ay malagang signal na ang market ay papasok sa bagong phase. Mas lalo pang tumitibay ang thesis dahil ang exchange supply ni XRP ay nasa kanyang 8-year low. Kapag inilalabas po ng mga investors ang asset mula sa mga exchanges, madalas ibig sabihin nito ay long-term holding at hindi po pagbebenta. Mas kaunting supply po ang available kapag tumaas ang demand at sa ganitong kondisyon, ang presyo ay mas madaling gumalaw pa itaas. Ipinapakita po nito na si XRP ay nasa late stage accumulation at naghahanda sa mas malaking galaw sa hinaharap. Bakit bullish ang pahayag ng Empire Crypto host tungkol kay Ripple at XRP? Ayon po kay Santiago Santos, ang lakas ni Ripple ay nasa execution
hindi po narrative. Binanggit niya ang mga acquisition tulad po ng Hidden Road, Cent.B at saka Arcax bilang patunay na seryoso po si Ripple sa institutional expansion. Habang ang iba ay nakatutok sa short-term price action, si Ripple ay tahimik na nagtatayo ng kanyang financial rails. Para sa mga bangko at institutions, ito ang mas malagang sukatan ng tagumpay. Mas ikinagulat pa ng marami ang pahayag na mas mataas pa raw ang tsansa ni XRP na lampasan ang kanyang all-time high nito kumpara kay Ethereum. Ayon po kay Santos, si Ethereum ay naghahanap. Si Ethereum po ay nahaharap sa structural complexity at saka valuation pressure. Samantalang sa XRP ay may malinaw na use case at saka focus. Kahit hindi po siya holder ng XRP, ang kanyang pananaw ay nagbibigay po ng bigat sa argumento. Ipinapakita po nito na ang mga institutions ay nanunood ng seryoso kay XRP. Ano naman ang babalang signal sa monthly chart ng XRP? Ibinahagi po ni Steph Crypto ang kahalagahan ng monthly trend ribbon bilang long-term momentum filter. Kapag sa XRP ay nasa ibabaw nito, karaniwang bullish ang market regime. Kapag nabasag ito, madalas po ay sinusundan ng extended bearish phase. Hindi ito pang day trade, kundi pang macro analysis. Kaya bawat monthly close sa level na ito ay napakalaga para sa atin. Makikita po natin sa history na noong nakalipas na taong 2018 at saka 2022, nang mabasag po ang ribbon, ay sinundan ito ng mahigit 50% pagbagsak. Sa kasalukuyan, sa XRP po ay nasa mismong linya ng desisyon. Hindi pa ito kumpirmadong breakdown hanggat walang monthly close sa ibaba. Kung mag-hold ito ay bullish signal. Kung hindi, ay dapat tayong maging handa sa mas malalim na consolidation. Bakit naman po sinasabing huwag maliitin si XRP ayon sa isang pundit? Ayon po kay X-Finance Bull, ang institutional flows ang tunay na kwento ng market. Habang sina Bitcoin at Ethereum ay may bilyong dolyar na outflows, sa XRP ay patuloy na may positive inflows. Ibig sabihin may mga professional investors na tahimik na nag-accumulate. Hindi ito retail hype, kundi strategic positioning. Para sa atin, ito ay sinyalis na may mas malaking plano sa likod ng galaw ni XRP. Dagdag pa rito ay binigyang diin na ang ETF narrative ay hindi lamang para kay Bitcoin at Ethereum. Habang umuunlad po ang regulation at saka infrastructure, sa XRP ay nagiging attractive bilang bridge asset. Ang ganitong galaw ay hindi po agad napapansin ng publiko. Ngunit kadalasan ang capital flows ang nauuna bago ang balita. Ang hindi po pagpansin dito ay maaaring magdulot ng missed opportunity. Paano naman po nagbabadya ng rally ang liquidity data ng XRP? Ayon naman po kay Bill Morgan, ang liquidity heatmap ng Binance ay nagpapakita ng malakas na buy-side support sa ibaba ng $1.85 na presyo. Samantalang manipis po ang sell side sa itaas. Ibig sabihin kahit katamtamang buying pressure ay maaari pong magtulak ng mabilis na pag-akyat. Sa ganitong setup, ang presyo ay parang spring na handang bumitaw. Ang ganitong imbalance ay historical na nagre-resulta sa rapid breakout. Kapag na-absorb ng mga buyers ang kaunting sell orders, mabilis na umaakyat ang presyo. Para sa mga traders, malagang bantayan ang ganitong structure. Hindi ito chismis kundi order book reality. Pinapakita po nito na ang market ay nakahanda sa biglaang galaw kapag dumating ang catalyst. Anong signal ang nagsasabing imminent ang XRP breakout? Ayon naman dito kay Crypto Captain, ang weekly chart structure ng XRP ay nagpapakita ng multi-year consolidation. Ayan, ang ganito pong pattern ay madalas nauuwi sa malalakas na breakout. Ikinumpara po niya ito sa galaw ni XRP bago po ang 2017 rally. Mahabang accumulation muna bago ang explosive move.
Ang weekly time frame ay malaga dahil inaalis nito ang daily noise. Ngayon, kapag nabasag po ang key resistance, ang pent-up demand ay maaari pong magdulot ng mabilis na pagtaas. Ito ang mga galaw na kadalasang nahuhuli ng ito po yung kadalasang nahuhuli ng late participants. Para sa atin na maagang nakakaintindi ng structure, may advantage po tayo. Ipinapakita po nito na ang pasensya at tamang analysis ay mas malaga kaysa emotional na trading. Ano naman po ang katotohanan sa viral XRP escrow memo? Yan, nag-viral po ang isang memo na tila opisyal na pahayag ng Ripple tungkol sa bilyong dolyar na XRP sales. Ngunit mahalagang linawin natin na ang memo field ay user-added at hindi po otomatikong galing sa Ripple. Kaya yan po. Kahit sino ay maaari pong maglagay ng text sa escrow transaction. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kalituhan sa community. Ang escrow release ay hindi po katumbas ng market sale. Hanggat walang aktual na transaction sa mga exchanges, walang selling na nagaganap. Ang prank na ito ay paalala na kahit transparent ang blockchain, possible pa rin ang misinformation. Para sa mga XRP holders, mahalaga po ang due diligence at pag-verify ng data bago mag-react emotionally. At ayan, sa kabuuan, makikita po natin na si XRP ay nasa critical moment ng kanyang market cycle. May mga bullish signals, may mga warning signs, at may institutional movements na hindi po basta-basta. Kaya bilang mga traders at investors, mahalaga po ang balanse ng excitement at saka disiplina. Ang taong ito, taong 2026, ay maaaring maging taon ng malalaking desisyon para kay XRP. Ang tanong ngayon ay hindi kung gagalaw siya, kundi kung handa ba tayo kapag gumalaw na siya. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa panonood at panoorin na rin ninyo ang mga video na naka-recommend or suggest dito.